actually responded to that question. We shut down everything. The President said na pagka daw nag-grant yung inyong petition, they will shut down the government. And para nga ito ginagawa ko para matuloy yung mga destabilization daw na plano. You've explained this before, Attorney Congressman Bebot. Your comment on that. Alam mo, naawa rin ako kay Pangulo, nakikita ko dahil apparently, talagang hindi niya alam kung anong nangyayari sa bansa. Kung pinag-aralan niya, naging congressman yan, naging senador pa yan, dapat alam niya na kung hindi halimbawa na na-declare na unconstitutional itong 2025 budget, magkakaroon ng reenactment ng budget nung nakaraan taon. Yun ang mangyayari. Hindi ibig sabihin, hinto yung gobyerno na mag-shutdown yung mga ahensya. Hindi ho ganun. Unless kung sasadyain nilang shutdown yung gobyerno. Kung gusto niya, siya mismo magsa-shutdown. Baka naman gusto niya mag-step down. Nagkamali lang siguro. O hindi shutdown, step down siguro. Dagdag ko lang yung sinabi ni Speaker Bebot. Alam ho ninyo mga kababayan, yung sinasabing walang contingency plan, the framers of the 1987 Constitution already had this foresight na in case magkaroon ng impasse at magkaroon ng reenacted budget, hindi titigil ang gobyerno sa pamamalakad sa ating mga Pilipino. Nakita na yan, and the solution can be found in our Constitution. Yung sinasabi ni Kong Bebot, nandiyan yan automatic reenactment of the budget. So even if any administration will have no contingency plan, our Constitution already provided for a remedy in the event mangyari yung wala namang may gusto nito When we filed it, not even Kong Signo, yung mga kasama nating mga batikang abogado. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng palagpasin itong talagang napakalaking kamalian at pagsasalaula sa ating saligang batas. Yun ang ating ginagawa. Tinutuwid natin yung mali ng mga mangbabatas na nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee. And we were surprised. I and Kong Sid, we were discussing, pati si Kong Bebot, we were surprised really. How come it was the executive department who initially reacted and said that we are spreading false information, malicious one, and they even addressed President Rodrigo Roa Duterte as lying because wala raw blanco sa GAA. Hindi naman GAA ang sinasabi natin may blanco, kundi yung bicameral conference committee report, and that is still within the province of both houses, Senate at yung mababang kapulungan. Sila dapat ang sumagot. Kanya nga, sabi natin, once and for all, di dali na natin ito sa Korte Suprema. Makita natin sa Korte Suprema talagang blanco. Correct. I-refresh mo sa amin na Kasi ang gusto nilang ibalik palagi doon sa GAA. Kasi ang GAA, sabi nila, kumpleto. Kaya pinirmahan ng Pangulo. Kumpleto. Totoo naman, kumpleto yung GAA. Dahil nga, nilagyan na ng amount nilagyan na ng mga projects na wala. Originally, wala yan sa BICAM report at wala din doon sa inaprubahan sa plenary. So pagdala sa printing, doon na nila tinira yan sa printing. Printing of the enrolled bill. Of the enrolled bill. Yun na yung dinala din sa Malacanang for signature of the President. kasi yun yung window from the ratification, from the signing, ratification of the Vital Report, yun yung gap bago dalhin sa Malacanang, yung GAA. Yes. Important for fellow Filipinos, especially itong ordinaryong Pilipino, na maintindihan, especially at Vic, itong sinasabi natin na reenactment ng bill kung sakali. In layman's term, pwede ba natin mapaintindi kung ano ibig sabihin pag sinabing reenactment ng budget? I will yield it to the two members of the House. Actually, yung reenacted budget na sa Constitution yun, na pag walang budget na mapasa yung Congress, the budget of the previous year will automatically reenact. Pero this means MOOE yan. So, MOOE yung reenact.
Yun ang maganda, yung na-foresee ng framers of our Constitution, na just in case wala mapasang budget, hindi pwedeng mag-shutdown. Yung shutdown, it happened in the United States. Because in the United States, wala silang provision sa kanilang Constitution na hindi nakapagpasa ng budget ang Congress, mag-reenact yung previous budget. Sa US, they have to shut down kasi wala silang napasa. Pang sahod. Oh, wala pang sahod. Stop talaga sila. Then sa atin, because of pwede mag-reenact, yung MOOE, automatic yun, lalabas yun bigla. So, sa madaling sabi, Congressman C, pagka lumusot yung petition na grant ng Supreme Court, hindi po titigil ang takbo ng gobyerno ng Pilipinas. Yes, klaro yan, klaro. Hindi titigil. Para naintindihan po. It's right in our Constitution. Correct. Kasi kung ikaw, ordinaryong Pilipino o OFW ka, marinig mo yung mga katagang, we will shut down the government. I think, magkakreate talaga siya ng Pangamba. ng worry, pangamba. Pangamba. Exactly. Pangamba. Ng pangamba. So at least dito, coming from both members of the House of Representatives and Attorney Vic, na hindi po totoo na titigil ang takbo ng gobyerno. May contingencies. The only thing you have to fear is fear itself. Yeah. Correct. And also, in connection doon na napapag-usapan, there is also no truth doon sa sinasabing yung petition questioning the constitutionality of the 2025 budget is meant to destabilize the government. No, never. Because the fact that we went to the Supreme Court is a clear manifestation that we recognize that the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We recognize the supremacy of the Constitution. Walang destabilizer na kikilala sa ating saligang batas. Walang destabilizer ang pupunta sa Korte Suprema para idulog ang kanilang hinaing. At yan, eksakto ang ginawa namin ni Kong Sid at kasama yung mga petitioner. Kami ay dumulog sa Korte Suprema dahil kami naniniwala na buhay ang ating saligang batas. And that is Yes, Kasi. the last and only recourse because nagkamali na yung Kongreso, then napirmahan ng Presidente. The last and only recourse is to go to the Supreme Court. So we respect the rule of law. Klaro yun. Because that's the last and only recourse, kukuha tayo ng ruling, adjudication ng Supreme Court. We request na i-unconstitutional kasi ang dami talaga nakitang mali. And now, sabi ko nga, as the days go on, ang dami na nakakita. Now, is getting crystal clear that ang dami na nagsasabi, even former senators, former justice, na nagsabi na this is the most corrupt budget ever passed. At saka kung dalawang former Senate President na nagsalita, Yes. dalawang former Senate President ho, at dalawang former senators na fortunately for us are aligned with the administration. Kasama nila ito, nagsasabi na talagang may mali dito sa Bicameral Conference Committee report. And I think it is also telling that a former Senate President ang nagsalita that this is the most corrupt budget that he has ever seen. That says a lot. Lahat ng Pilipino dapat kasali sa usaping ito dahil pera nyo ito. At yung mga, of course, bashers will always be bashers and haters will be haters. But do not hate the messengers. Kagaya namin, kami ay tumutulong. Ang pananaw namin, ito ang ambag namin sa nation building. Ituwid yung napakamaling at maanumalyang pagkakamali. Magalit kayo kung sino yung nag-akda nitong tinuruan ako kanina ni Kong Bebot kung sino ang nag-akda nitong tinatawag natin sa ilalim ng Revised Penal Code na falsification of legislative document. Diyan kayo magalit, hindi sa amin. Amin yan tinutuwid yung pagkakamali. Attorney, I think, matanong lang kasi ako, hindi ako abogado. Ano ba ang kailan ba natin i-expect na sasagot yung Supreme Court dyan? Kasi sa comment section din natin, maraming mga nagtatanong kung ano ba, kailan natin hihintayin yung sagot ng Supreme Court, ano ba magiging next move. Marami ang nag-aabang sa magiging sagot ng Korte Well, Suprema. I hope they will find yung sense of urgency dahil budget ang pinag-uusapan dito at nakakatakot naman na gastusin yung pera at mapunta sa hindi dapat puntahan. At budget ito, marunong mag-budget yung ating mga miyembro ng Korte Suprema dahil I'm sure lahat ng nasa dumaan sa Korte Suprema ni minsan ay hindi ho nagpasayan
ng blankong panukalang budget kahit isang patlang. Walang blanko yan. Because they know, even 1 centavo, pag nagblanko ka, delikado ka, makakasuhan ka. Tama ba ako, Speaker Bebot? Tama po yun. No? In addition doon sinasabi ni Attorney Vic, kung confident na aaktuhan ng Supreme Court, sa tingin ko naman, kung merits lang titignan doon sa kaso, medyo papasa rin talaga. At sa tingin ko rin, dahil nga ito ay napag-uusapan na ng maraming tao, dadami pa rin ang magpa-file ng action, legal action, sa korte. Would that be helpful, Congressman Bebot? Yes, dahil makikita ng Supreme Court na may demand ng hustisya. Hindi lang sa isang grupo, kundi sa maraming tao. Ano ba itong tinatawag nating enrolled bill? And nakatanggap na po ba kayo ng copy? Or nakita niyo na ba yung copy ng enrolled bill na ito? Yes, actually, yung enrolled bill is the product of the Bicameral Conference Committee report. Sa mga experience na sa budgeting, meron kaming tinatawag na faithful copy. Dalawa ang faithful copy yun eh. Faithful copy from net to gov. Kinokopya lang yan eh. Halos Xerox copy yung ano yung i-propose ng executive, gawin mong gov, kinokopya yun. Faithful copy. Another faithful copy is from BICAM report. Kung ano yung BICAM report, yun talaga ang i-reflect mo doon sa enrolled bill. I think... Hanggang ka muna ng plenary. Yes. After, kasi ratified mo na. Ratified. After na ratified ng plenary, papasok yun sa enrolled bill. Yung enrolled bill na yan, yun yung papadala na sa ano, pepirman. Maging papadala yan, pepirman, then yun na yung gagawing gaan. Good. So, I think you raised this question already before, Congressman Sid. May copy na ba kayo? Nakita niyo na ba yung buong enrolled bill? Actually, I heard na from the Senate na humihingi, from the House may humihingi. Parang hindi pa talaga nakakuha ng kopya ng enrolled bill. Yung binigay sa kanila yung BICAM report. Okay. But from previous experience nyo dyan sa Congress, how soon ba na lalabas itong copy ng enrolled bill? Is it easily available to the members of the Alam mo, Congress? kung wala namang problema, walang tinatago, available ka agad yan. Kaya lang ngayon, nakailang sulat na rin ako requesting officially for a copy of the enrolled bill. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa opisina. Kung Bebot, bakit ba mahalaga na makita natin yung copy ng enrolled bill? Simply compare the BICAM report and the enrolled bill. Doon mo makita yung milagro, yung magician, yung magic pala. So that's a crucial document na pwede natin ma-review. Tama ba? Oo, kasi hindi innocenteng dokumento yun. At kagaya nga ngayon, meron ng petition, may evidentiary value yun. It could help single out kung sino yung nakialam dyan sa paglagay ng mga halaga na 10 bilyong piso sa mga blanco. Kaya nga yan merong tinatawag na crime against public interest. Ito yung falsification of legislative document. Kailangan makita natin, correct me if I'm wrong, this to veteran legislators, yung Bicameral Conference Committee final report, ratified, signed, and approved by the both chamber, yan wala nang pwedeng gawin dyan kung hindi gawing enrolled bill, yung tatataka na lamang at i-imprenta na lang. Tama ho? I-imprenta na lang yan. Hindi pwede nang magdagdag bawas Yes, yan. the only correction you could make is you have to go back to the plenary. Babalik ka sa plenary. Hindi na bumalik sa plenary. I-fill up na lang nila. Before we also forget, yung sinasabi na yung ginawa daw paglalagay ng mga halaga is a simple ministerial, clerical, grammatical, or printing errors na pwedeng pakialaman ng mga technical working group. Kawawa naman yung mga mararangal at desente at honest na empleyado ng House at ng Senado na napapabilang dyan sa technical working group or technical working staff. Mukhang sila yung ilalaglag. Kaya hindi natin dapat pahintulutan.